Ayan. Joel, dahil sa tensyon sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng langis, ang taas na, doble na, ano po ba ang posibleng epekto nito sa presyo ng pangunahing bilihin natin dito sa bansa? Siguro, Kong BAs, unahin ko muna po, ano po ba sitwasyon natin sa ngayon? Ang sitwasyon po natin sa ngayon, based po sa pag-iikot po namin, nung nakaraang linggo hanggang kahapon po, wala naman po kami nakitang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Lahat po ito naka-align pa rin naman po sa suggested retail price at even the supply po. Sa aming pag-iikot po, wala ka po kaming nakikitang pagkukulang. Kanina po, tinanong niyo po sa akin kung ano po magiging epekto. Napapansin, posible po ito makaapekto sa pamamagitan po ng tinatawag natin logistic cost sa kadahilan na nga pong ang laki na ng tinaas ng presyo ng langis at of course, yung pong patawag namin pamasahin ng produkto para makarating sa retailer, talaga naman din pong halos magdodoble rin. Kaya nga, so magtataas ba tayo ng presyo? Dahil syempre yung logistical cost nga eh. Oh, nakipag-meeting po si Secretary Cristina Roque last Monday sa mga manufacturer at nagpasabi po yung mga manufacturer na within 30 days, hindi po sila magtataas ng presyo para sa mga pangunahing bilihin. Yung iba pa nga pong mga manufacturer doon sa 21 na kumpanyang miniting niya, yung iba pa nga doon nagsabi na hanggang 60 days kakayanin pa naman para po ma-stable lamang po yung presyo ng mga bilihin dito sa atin. Okay, so magdadasal tayo. Sana naman matapos na yung gera para hindi Tama na po lumagpas kayo. to ng 60 days. Ano? Paano ba natin mas ensure na hindi talaga nasusundin yung suggested retail price natin? How do you ensure that Oo. that they are following the SRP? Paano nyo minomonitor Oo. to? Okay. Yung aming mga monitors po, araw-araw po yung lumalabas. From Monday to Friday po, lumalabas po kami, nationwide po, para po ikutan yung ating mga grocery supermarket po sa buong Pilipinas. At if ever po makakita po ng mga mataas po sa suggested retail price, agad namin po itong binibigyan ng tinatawag na letter of inquiry, LOI, kung saan kailangan lang magpaliwanag sa amin kung bakit above SRP po yung kanila pong mga binibentang produkto. If ever naman pong makitaan doon na may concern o sabi na natin, sinasabi nila doon, sample lang, nakasulat doon mataas yung pagkakakuha nila ng produkto, iyo po ipapadala namin sa policy group namin for review. Anong ginagawa nyo sa kanila? Tinatanggalan nyo ba ng lisensya or penalties? Yung pong letter of inquiry po, madam, more on inquiry lang po. Except lang man po pag meron po tayong tinatawag na state of calamity, pag may bagyo, o wag naman sana ngayon, baka wag naman sana mag-declare na state of emergency, ibang kwento nun. Kasi ang tawag doon price freeze. Kung saan po talaga, pinilis yung presyo ng mga bilihin. If ever pong above price freeze, ang kanilang produkto, automatic po yung ma-issuehan po sila ng notice of violation. At pag po sila ay lumagpas sa price freeze, ang multa po niyan ay from 5,000 to 1 million pesos. At may imprisonment pang 1 to 10 years. Pero usapan po, price freeze. Iba Ano po yung kasi letter of yung inquiry? SRP. Wala lang siya. Parang warning Yung letter lang. of inquiry po, more on about sa above SRP po, suggested retail price. Mas Yung mataas sa LI suggested is retail just a price. warning. Yeah, yung letter of inquiry, tinatanong lang namin sila, bakit ang above SRP yung inyong binebentang produkto? Kailangan nila magpaliwanag po doon at yung pong sagot nila ay papadala po namin doon sa policy group namin para po sabihin ito sa mga manufacturer kung sasabihin nila above SRP po, yung mataas po yung pagkakakuha nila ng produkto. And then they have to go back to the price na SRP. Or pag justified, Tama po, papayagan nyo. Hindi po. Kasi po talaga po, ang rule po natin dito, dapat po align po sila Talagang sa SRP. dapat Kasi po, SRP lang. tama po kayo. Okay, very good. Meron ka bang listahan ng SRP? Meron po akong mga Meron listahan ka po bang ng mga listahan ng SRP. mga suggested retail price? Meron po. Maganda siguro ma-flash natin, no? Or kung may kopya tayo. Oo. Pabigyan na lang po kami ng kopya so that guided yung Yan mga po, kababayan natin. We want to post this. O mga kababayan ha, hindi pwedeng mas tumaas sa SRP na i-release ng DTI. So far, wala pang changes ang SRP natin. Tama, Joel? Wala pa naman po sa ngayon.
About po naman doon sa kopya May ng mga SRP pagkakataon listing ba? namin, about sa listing na SRP namin, Okay, go makikita ahead. po ito sa website namin, dti.gov.ph. Nasa frontal lang po, doon po sa presyo, consumer price po. Nandun lang po siya. Meron bang mga pagkakataon na ginagamit ng ilang negosyo ang ganitong global crisis para magtaas ng presyo? Opo, Kahit hindi meron po. dapat. Ang Meron bang tinatawag po nagtitake natin dyan. advantage? Opo, sa ngayon po, wala po kami nakita sa etong panahon na to. Pero sa mga nagdaan po, meron po kami nakita ang tinatawag nating profiteering. Kumbaga, biglang sumipa ng above 10% yung kanila pong binebentang produkto doon sa previous monitoring po namin. Pag above 10% po, automatic notice of violation po yun. Na meron po yung fines na between 5,000 to 2 million pesos po at pagkakakulong pa rin Basta ng tumaas sa 5 years basta to tumaas sa 15 years. SPP. Meron ba tayong number na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan para magsumbong sa'yo kung yung grocery nila sa kanilang kapitbahay ay mataas? Meron po, ma'am. Maaari po silang tumawag sa DTI 1384. Pwede rin silang mag-email sa consumercare@dti.gov.ph at reporttosec@dti.gov.ph. Okay, wala pa bang nagre-report sa inyo? So, mga kababayan, pwede niyong tignan ang suggested retail price sa dti.gov.ph. Tapos, flash natin kung saan kayo pwedeng magreklamo. O kaya, padala niyo kami para alam din namin kung saan yung mga lugar mai-report natin sa DTI, yung mga nagpa-profit ngayon at nag-take advantage dito sa crisis. Crisis na nga, talagang entrepreneurial, gusto pang gumawa ng pera. Anyway, normally, marami namang nagsusumbong sa inyo. Opo, marami pong tumatawag sa amin at agad po na itong pinupuntahan if ever po na yung report nila ay valid po. I-check naman po namin at pinagsasabihan po namin yung tindahan kung sakali pong above SRP po. Sabi ko nga po sa inyo, pag suggested retail price ang usapan, ay yan po ay aming pagpapaliwanagin o i-issue na ang tinatawag na letter of inquiry. Yung suggested retail price sa buong Philippines to, mayroon lang isa or by region, iba-ibang presyo? Sa ngayon po, madam, iisa lamang po yung suggested retail price. Okay. So sa harap ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis at transportasyon, ano po ang ginagawa ng pamahalaan upang manatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Oo. Sa pamumuno nga po ng aming pong secretary, sa Secretary Cristina Roque, ay nakikipag-usap po siya sa mga manufacturer para naman po pakiusapan sila na wag muna silang magtaas. Kasi po, ano po yan magkakaroon po tayo ng malaking inflation po yan if ever po na mangyari po yon. At pati nga po yung ating mga, what you call this, para po mabawasan yung logistic cost, gumagawa nga rin po ng paraan sa secretary po para po if ever po, baka naman po, panandilayang munang hindi singilin po yung ating mga delivery trucks doon sa toll fee para po. Pero ito po yung mga proposal po na na sinabi ng aming secretary na rin. Ay, isa po yan sa hiningi namin sa Kongreso, yung freeze muna ng toll fees. At I think sabi naman ni Secretary Banoy ay ito ay pagbibigyan nila. Sana, ako din ay nagdadasal dahil kasama mo, nag-file kami ng resolution ni Congressman Robert Nazal kahapon para nga isuspend yung toll fees muna natin sa ngayon dahil talagang makakabawas ng malaki yun sa atin. May balak ba ang DTI mag-subsidy sa mga groceries, sa mga palengke? Meron bang ganong programa ang DTI? Sa ngayon po, ma'am, ang DTI po ay walang ganong programa, no? At more on, lang po ang lagi na sinasabi, pinapag-usapan namin mga manufacturer po na sana po ay wag muna silang magtaas ng kanilang mga produkto. Yan. Siguro ba isa sa pwede yung pag-aralan, baka pwede yung mga tindahan natin ay masama rin natin sa DSWD. Kung ang mga tricycle may fuel subsidy, baka yung mga tindahan din natin para hindi sila magtaas ng presyo dahil syempre, namamasada rin sila para bumili ng kanilang mga gamit. So syempre, logistical cost tataas para hindi sila magtaas ng SRP dahil syempre hindi mo naman may iwasan dahil kung tumaas ang krudo. 'Di ba? Baka sabi mo kay Secretary
Roque, makipag-ugnayan din kay Secretary Rex paano yung mga nagtitinda sa palengke, may mga tindahan, ay mabigyan din natin ng ayuda. Itong panahon na to, temporary lang naman ito eh. 'Di ba? Anong tingin mo doon, Mr. Joel? Opo, napakaganda po yung suggestion dahil sa dahilang ang laki po maitutulong sa mga nagtitinda po, lalo na po yung tinatawag nating mga MSME, yung mga maliliit pong mga kumpanya. O, kasi alam mo naman sila yung medyo yung kanilang pisi pagdating sa pamumuhunan, yun po yung magandang proposal po, yung financial aid po para sa kanila. Opo, tignan niyo po yun kasi syempre ang habol natin dito para hindi sila magtaas, bigyan natin sila ng ayuda. Parang katulad nung nangyari dito sa transport, ganun din. 'Di ba? Ano ang payo ng DTI sa mga pamilyang Pilipino upang makatipid at makaiwas sa panic buying pag ganitong may global uncertainty? Oo. Lagi po namin sinasabi, pinapaalalahan po namin ng publiko na manatiling kalmado at maging responsible sa pagbili ng mga pangunahing bilihin. Maasahan po natin ang ating mga consumer na sapat po ang supply ng mga produkto. Patuloy din pong minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil dito, hinihingkayat namin ang mga kababayan na iwasan ang panic buying sapagkat ang labis na pagbili ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangan kakulangan ng supply at pag-aapekto ng iba pang mamimili. Para naman sa mga manufacturer at distributor at retailer, nakikiusap din ang DTI na panatilihin ang tamang presyo ng mga produkto at sumunod sa itinakdang presyo sa ilalim ng batas.